Maaari bang tumayo na ang lahat dahil magsisimula na ang ating panalangin? Okay, John Mark, maaari ka na magsimula. Amen. Napakaganda na inyong panalangin. Magandang hapon, Grade 8 Diamond. Bago kayo umupo, maaari bang pulutin niyo muna yung mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at ayusin ito at umupo ng maayos. Bago magsimula ang ating aralin, maaari ko bang malaman kung sino ang narito o nawala sa ating klase ngayong hapon? Magaling at kayo ay kumpleto ngayong hapon. Bago tayo tumungo sa bagong aralin, balikan muna natin ang mga natutunan na nakaraang sesyon. May nakaalala pa ba kung ano patungkol saan ang tinalakay natin kahapon? William? Tama, patungkol sa karunungang bayan. Ano naman kaya ang karunungang bayan? John Mark? Tama. Ano naman kaya ang mga anyo ng karunungang bayan? April? Tama. Ang mga anyo ng karunungang bayan ay salawikain, sawikain at magaling dahil naaalala niyo pa ang mga tinalakay natin kahapon. Ngayon ay dumako na tayo sa panibagong talakayan sa ngayong unang markahan. Pero bago iyan, alamin muna natin ang layunin na siyang inaasahang na makamit ninyo. Pagkatapos ng mga gawain, ay inaasahang makamit ninyo ang mga sumusunod na layunin. Maaari mo bang basahin ang ating layunin ngayong hapon, William? Maraming salamat. Bago tayo tumungo sa ating aralin ngayong hapon, ay minahanda akong munting palaro sa inyo na inyong huhulaan bilang inspirasyon ninyo bago magsimula ang ating talakayan. Handa na. Ang ating gawain ay pinamagatang hatiin ang klase sa 3 grupo at huhulaan nila ang mga bugtong at palaisipan na kung sino ang makahula, sila ang hahakbang ng isa hanggang makarating sa unahan. Handang-handa na ba kayo? Simulan na. Bago tayo tumungo sa ating formal na diskusyon, ay may napansin ba kayo sa ating sinagawang gawain kanina? Tumpak, magaling! Ang pamagat ng paksang ating tatalakayin ngayong hapon ay patungkol sa karunungang bayan, bugtong at ngayong hapon ay ating pagpapatuloy ang ating talakayan patungkol sa karunungang bayan at ang anyo nito. Ngayon, ating simulan ang talakayan patungkol sa karunungang bayan, bugtong at palaisipan. Narito ang ilan sa mga aspeto tungkol sa karunungang bayan. Nakapaloob dito ang iba't ibang uri ng kaalaman at kasanayan na naipapasa mula sa ating mga ninuno. Kabilang sa mga halimbawa ng karunungang bayan ay ang mga bugtong at palaisipan. Alam ba ninyo ang mga ito? Magaling at alam ninyo ito. Sa inyong palagay, ano kaya ang bugtong? Ang bugtong ay gumagamit ng mga talinhaga o mga metapora na paglalarawan ng isang partikular na bagay o mga bagay na huhulaan. Madalas ito nangailangan ng matalas ang pag-iisip at maingat sa pagninilay para sa mahulaan ang tamang sagot. Ang halimbawa ng bugtong ay hindi hari, hindi pari, nagsusuot ng sari-sari. Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? John Mark? Sampayan? Alamin natin kung sampayan nga ang sagot. Tama! Sampayan nga ang sagot. Sa pangalawang halimbawa, tubig na nagiging bato, bato na nagiging tubig. Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? Intre? Asin? Tingnan natin kung asin nga ang tamang sagot. Tama! Asin nga ang sagot. Ngayon, alam nyo na ba kung ano ang bugtong? Sino kaya sa inyo ang makapagbibigay ng isang halimbawa ng bugtong? Magaling!
Ang lahat ng inyong sagot ay tama. Ngayon ay dumako naman tayo sa palaisipan. Sino nga ba ang nakaalam kung ano ang palaisipan? Ang palaisipan ay isang uri ng suliranin o kinakailangan lutasin gamit ang mga lohikal at malalim na pag-iisip. Hindi ito tulad ng bugtong na kadalasan ay may mga literal na sagot. Ang palaisipan ay kadalasang nangangailangan ng interpretasyon. Halimbawa nito, kung 3 ibon ang nakaupo sa sanga at binaril ang isa, ilan ang natira? Ano kaya ang sagot sa palaisipan nito? William? Walang natira? Tingnan natin kung tama. Tama, walang natira. Sa pangalawang halimbawa, paano mo ibababa ang mga isang basong puno ng tubig mula sa isang mesa nang hindi natatapon ang laman? Ano kaya ang sagot? William? Iinumin? O gamit ang straw? Tingnan natin ang sagot. Tama ang inyong sagot. Ngayon alam nyo na ang mga anyo ng karunungang bayan. At dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Maraming salamat sa inyong. Ngayon ay susubukan natin kung kayo ay nakikinig ba o nauunawaan ang ating mga tinalakay ngayong hapon. Pakibasa nga ng panuto, William. Bago tayo magtapos sa ating klase ngayong hapon, mayroon akong hinandang pagsusulit sa inyo. Maaari bang kumuha kayo ng isang kapang papel upang sagutan ang ating pagsusulit ngayong hapon? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ito. Maaari niyo bang basahin ang panuto sa ating pagsusulit ngayong hapon? Maraming salamat. Ngayon ay magsimula na kayo sa pagsagot. Tapos na ba kayo sa inyong pagsusulit? Maaari nyo na bang ipasa sa unahan ang inyong mga papel? Maraming salamat. Bago tayo magtapos sa ating klase ngayong hapon, ay meron akong hinandang takdang aralin sa inyo. Maaari nyo bang kunin ang inyong mga kwaderno at isulat ang takdang aralin natin ngayong hapon? At maaari nyo bang basahin ang panuto? Maraming salamat. At ito ay inyong ipapasa bukas sa oras ng ating klase. At naway may bago kayong natutunan sa ating klase ngayong hapon. Maraming salamat.